Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC, Grade 5, ikatlong markahan, ikatlong linggo, unang araw. Tukuyin ang magiging epekto sa sariling kilos mula sa emosyong magaganap sa mga halimbawang sitwasyon. Isulat ang masaya kung ito ay mabuting epekto, isulat ang malungkot kung hindi. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng mapagpasensya sa loob o labas ng tahanan o nasa paaralan o pampublikong lugar. Ating talakayin ang iba't ibang emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa at mga paraan ng pag-iwas sa mga sitwasyong pumupukaw ng negatibong reaksyon. Ang ating emosyon ay mahalagang bahagi ng pagkikipag-ugnayan sa kapwa. Ang positibong emosyon gaya ng tuwa, pagmamahal at paggalang ay nagtutulot ng mabuting samahan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa kabilang banda, ang negatibong emosyon tulad ng galit, inis, lungkot at inggit ay maaaring makasira ng relasyon, magdulot ng alitan at humadlang sa maayos na komunikasyon. Ang ating damdamin ay may malaking papel sa kung paano tayo nakikisalamuha at nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang positibong emosyon gaya ng tuwa, pagmamahal at paggalang ay nakatutulong upang magkaroon ng mabuting ugnayan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Samantala, ang negatibong emosyon gaya ng galit, inggit, lungkot o inis ay maaaring makasira ng relasyon, magdulot ng hindi pagkakaunawaan at lumikha ng alitan. Mahalaga ang pagkilala sa mga emosyon upang mas mapanatili ang maganda at maayos na pakikipagkapwa. Narito ang mga iba't ibang paraan ng pag-iwas sa mga sitwasyong pumupukaw ng negatibong reaksyon. Upang mapanatili ang mabuting pakikitungo sa iba, kailangang ding iwasan o kontrolin ang mga sitwasyong nakapagdudulot ng negatibong emosyon. Ilan sa mga paraan ay ang paghinga ng malalim at pagpapakalma bago tumugon. Pag-iwas sa mainit na diskusyon kung hindi pa handang makipag-usap. Pagsasanay ng pasensya at pag-unawa sa pananaw ng iba. Pagtuon sa solusyon imbes na sa problema. Pagpili ng tamang oras at lugar sa pagharap sa issue. Sa pamamagitan ng mga ito, natutulungan tayong magkaroon ng mas maayos na kaisipan at positibong tugon, kaya't napapanatili ang mabuting samahan at paggalang sa kapwa. Suriin at itapat ang dalawang uri ng emosyon sa ikalawang hanay sa mga halimbawa nitong emosyon sa unang hanay. Isulat ang titik ng tamang sagot, sapat lang. Anong mapagpasensyang payo ang iyong sasabihin sa matalik na kaibigan mo kapag nakikita mong ganito ang emosyon nila? Markahan ang pagsasanay ayon sa rubric na nakapaloob.
Ikalawang araw. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto, mali kung mali. Pumili ng dalawang emosyon at ipaliwanag kung paano mo ito nagagamit o kung paano ito nakaaapekto sa iyong pakikipagkapwa. Ating talakayin ang iba't ibang emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa at mga paraan ng pag-iwas sa mga sitwasyong pumupukaw ng negatibong reaksyon. Tandaan na ang ating emosyon ay mahalagang bahagi ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang positibong emosyon gaya ng tuwa, pagmamahal at paggalang ay nagdudulot ng mabuting samahan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa kabilang banda, ang negatibong emosyon tulad ng galit, inis, lungkot at inggit ay maaaring makasira ng relasyon, magdulot ng alitan at humadlang sa maayos na komunikasyon. Ang ating damdamin ay may malaking papel sa kung paano tayo nakikisalamuha at nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang positibong emosyon gaya ng tuwa, pagmamahal at paggalang ay nakatutulong upang magkaroon ng mabuting ugnayan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Samantala, ang negatibong emosyon gaya ng galit, inggit, lungkot o inis ay maaaring makasira ng relasyon, magdulot ng hindi pagkakaunawaan at lumikha ng alitan. Mahalaga ang pagkilala sa mga emosyon upang mas mapanatili ang maganda at maayos na pakikipagkapwa. Narito ang iba't ibang paraan ng pag-iwas sa mga sitwasyong pumupukaw ng negatibong reaksyon. Upang mapanatili ang mabuting pakikitungo sa iba, kailangan ding iwasan o kontrolin ang mga sitwasyong nakapagdudulot ng negatibong emosyon. Ilan sa mga paraan ay ang paghinga ng malalim at pagpapakalma bago tumugon. Pag-iwas sa mainit na diskusyon kung hindi pa handang makipag-usap. Pagsasanay ng pasensya at pag-unawa sa pananaw ng iba. Pagtugon sa solusyon imbes na sa problema. At pagpili ng tamang oras at lugar sa pagharap ng issue. Sa pamamagitan ng mga ito, natutulungan tayong magkaroon ng mas maayos na kaisipan at positibong tugon, kaya't napapanatili ang mabuting samahan at paggalang sa kapwa. Ayusin ang mga titik upang makabuo ng mga salita na halimbawa ng emosyon. Isulat ang sagot sapat lang. Gawing modelo ang sagot sa halimbawa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Ikatlong araw. Iguhit ang thumbs up kung ang pahayag ay wasto, thumbs down kung mali. Ano ang pinakawasto at pinakamahusay na pamamahala sa sariling emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa? Ayusin ang mga titik upang makabuo ng dalawang salita. Isulat ang tama at angkop na sagot sa kahon. Ating talakayin ang wastong pamamahala sa sariling emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa. Ang wastong pamamahala sa sariling emosyon ay tumutukoy sa kakayahang kontrolin at ayusin ang ating nararamdaman upang hindi ito makaapekto ng masama sa ating relasyon sa iba. Kung marunong tayong magpigil ng galit, maging mahinahon at magpakita ng pasensya, mas nagiging maayos ang ating pakikitungo at komunikasyon sa kapwa. Ayon kina Marte at Punsalan, ang kahinahunan at pagiging mapagpasensya ay mahalagang ugali na dapat taglayin sa anumang sitwasyon, panahon at lugar. Kapag ang isang tao ay marunong magpakahinahon at mapagpasensya, mas nagiging maayos ang kanyang pamamahala sa emosyon. Dahil dito, naiiwasan ang padalos-dalos na kilos o salita na maaaring makasakit sa iba. Nakakatulong din ito upang mapanatili ang magandang ugnayan at pagkikitungo sa kapwa, kahit sa mga pagkakataong may hindi pagkakaunawaan o alitan. Pumili mula sa mga apat ng dalawang halimbawa ng kasanayan para sa pagkamahinahon at dalawang pagiging mapagpasensya at ipaliwanag ito. Isulat ang sagot sapat lang. Sabihin ng tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na mapagpasensya o pamamahala sa sariling emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Ika-4 na araw. Isulat ito kung ang pahayag ay wasto, di wasto kung mali.
Ngayon naman ay sagutin ang mga tanong. Ating talakayin ang wastong pamamahala sa sariling emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa. Ang wastong pamamahala sa sariling emosyon ay tumutukoy sa kakayahang kontrolin at ayusin ang ating nararamdaman upang hindi ito makaapekto ng masama sa ating relasyon sa iba. Kung marunong tayong magpigil ng galit, maging mahinahon at magpakita ng pasensya, mas nagiging maayos ang ating pakikitungo at komunikasyon sa kapwa. Ayon kina Marte at Punsalan, ang kahinahunan at pagiging mapagpasensya ay mahalagang ugali na dapat taglayin sa anumang sitwasyon, panahon at lugar. Kapag ang isang tao ay marunong magpakahinahon at magpasensya, mas nagiging maayos ang kanyang pamamahala sa emosyon. Dahil dito, naiiwasan ang padalos-dalos na kilos o salita na maaaring makasakit sa iba. Nakakatulong din ito upang mapanatili ang magandang ugnayan at pakikitungo sa kapwa kahit sa mga pagkakataong may hindi pagkakaunawaan o alitan. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gumuhit ng isang emosyon, halimbawa, tuwa, pagmamahal, pasensya o galit, at ipaliwanag kung paano ito nakatutulong o nakaaapekto sa iyong pakikipagkapwa. Isalaysay kung sa anong paraan mo ito ipinapakita sa iyong pamilya, kaibigan o kaklase. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!